The next to interpolate is Congressman Abante, and then after Congressman Abante, we will proceed with another presentation. Mr. Chairman, can I just make a short With the lang? indulgence of Congressman Abante, sige, Go ahead. Congressman Paduano, if it's just very short, we will allow. This is just a manifestation, Mr. Chairman, and I don't need answers coming from the resource person, especially to General Wilkins. Mr. Chairman, the last statement made, kasi kanina wala ako dito, nung sinalaysay yung nangyari talaga sa Dumoy, yung pagkamatay, when he stated that yung pinakahuli na Chinese national na namatay, sinakal daw yung isang ahente. Eh, sinakal lang pala eh. Ba't pinatay? Di ba? Is it commensurate? Eh, kung sinakal lang, ibig sabihin nun, baka wala siyang baril. Pero, Mr. Chairman, kaya ako, ang daming inconsistencies. Ayaw ko nga, hindi ko nga kita tinatanong, this is just my manifestation. Eh, yung mga statement, in fact, Mr. Chairman, to add my manifestation, ang daming nakakalimutan si General Wilkins, pero yung mga pizza, hindi niya nakakalimutan. At hindi pa ito tapos. Pag dumating yung official document ng PIDEA, doon tayo po magkakaalam-alaman. Pero once again, Mr. Chairman, nagtataka po ako sa statement na yung pang-anim o yung last na namatay, sinakal pa nga yung isang agent ng PIDEA daw o ng agent nila General Wilkins. Thank you, Mr. Chairman. Again, I don't need the reply from General Wilkins. Okay. Thank you po. Salamat. So we will now proceed with the last interpolator on the second presentation by PIDEA. Congressman Abante, you are recognized. You have 10 minutes. Mr. Chair, with the indulgence of the Honorable Chairman Abante. Okay, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Abante, please proceed. Yeah. May I ask General La Peña at saka si Yusek Gumban, hindi po ba pursuant to the law which was already in existence in 2004, tama po ba? Yung Republic Act 9165, hindi ba? Yes, sir. Kung ang operations are anti-illegal drugs, ang PDEA ang Office of Primary Responsibility. That's right, sir. Yusek Gumban, would you agree with that? Yes, Mr. Chair. General Wilkins, would you agree with that? Yes, Mr. Chair. So, in other words, yung lahat po na nangyayari from December 31 to January 5, dapat kayo po ang nakakaalam dahil kayo po ang Office of Primary Responsibility. Yes, Mr. Chair. Pero sa pagsasagot niyo po sa amin, parang hindi niyo po alam yung nangyari. Kasi you stated that you do not even know kung sino yung mga pumunta sa Arlene apartment. For example, if I asked you, what is the distance between the Arlene apartments at saka yung chemical warehouse sa Agdao? Siguro, Mr. Chair, mga 5 minutes ride. 3 to 5 minutes ride. Yes. Ni-raid nyo na yung Agdao, yung Arlene apartments, January 1, bumalik kayo sa 5 minutes na lugar from Arlene apartment, ni-raid nyo yung warehouse doon, January 4. Yes, Mr. Chair. Kasi wala kaming search warrant doon, Mr. Chair. Saan? Sa Agdao warehouse, Mr. Chair, wala kaming warrant eh. Wala rin kayong warrant sa Arlene eh. Doon sa Arlene naman, Mr. Chair, kasi sumama naman yung mga tao, Mr. Chair eh. Hindi yun ang issue eh. Ang issue doon is, did you have a search warrant to that? Are you telling me that you can enter any place? A private place without any warrant of arrest? Search warrant? Mr. Chair, hindi ko alam kung ano yung actual na nangyari. Office Yes, of Mr. Primary Chair. Responsibility. You are not accepting responsibility dahil hindi nyo ma-explain kung nasaan yung 13 na Chinese. Thank you, Mr. Chairman. All right, thank you so much. Now I will be proceeding to the next interpellator. Congressman Abante, Chairman, you are now recognized. Thank you. You have 2 minutes. Atin pala. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair.
Akala ko meron ka ring interpellation. Yung pala, ikaw na yung chair eh. Anyway, hihingi sana ako ng oras sa pagkakataong ito to be able to read the certain statement of Las Cañas, no? Sa kanyang affidavit. May I, Mr. Chair? All right, go ahead, Chairman. Ito po ang sinabi niya. I called up Sunny at tinatanong ko po kung sino yung Sunny. Ito pala yung Sunny Benaventura na General Wilkins, driver mo to, no? Hindi po. Driver ni Hindi po, Mr. Chair. driver the former president. I called up Sunny immediately and told him about the money deal Alan C. proposed to me. And Sunny told me to wait for a while because he would inform RRD who is sitting beside him. When RRD was on the phone, he told me not to buy the proposed money deal of Alan C., that he would take care of us regarding the issue of money, and that he had in his disposal huge amount of Intel funds. RRD told me to proceed with the agreed plan to clean up and dispose of the 11 Chinese nationals and that they were menace to our society. So, kinwento po niya rito, no? Kung papaano niya pinatay. Well, Mr. Chair, I'm not against the killing of Chinese drug lords. What I'm against is the way they were killed. Di ba? I mean, hindi naman yung pagpatay. Siguro, kakampihan ko na rin na pinatay itong mga drug lords na ito eh. Pero ang iniisip ko, yung the way kung paano sila pinatay. Ito, sabi rito, sabi dito ni Las Cañas, so sinabi niya, yes sir, and it ended our conversation. SPO4 Ben Laud approached me and whispered to me that everything is ready now. It was past 2 a.m. In the morning. SPO4 Ben Laud and I instructed our force multipliers or the RRA assets. There were more or less 4 of them to bring the 11 Chinese nationals to the mountainous area of Laud Quarry, where an 8-foot deep, more or less 6 feet in length, ready for the 11 Chinese nationals involved in the production of illegal drugs in a drug laboratory in Davao City. Thereat, I shot first Alan C. twice in the head using a 22 caliber pistol with silencer. Then 2 of our force multipliers men dragged the dead body of Alan C. near to the mouth of the grave, tossed the dead body deep down to the common grave. Then followed by the 8 other Chinese nationals. I shot them alone with a pistol, one by one, twice in their heads to the ground. Then I let Jim Tan shoot the other 2 male Chinese nationals, and he did. The 11 Chinese nationals rested in peace in their common grave with bullets in their head, and the rest was history. Ito po ay sinabi sa affidavit ni Mr. Las Cañas. Halimbawa, ikaw, General Wilkins, gagawin niyo ba yung klase ng pagpatay na ginawa ni Las Cañas? Hindi po. Yun. Okay. Ibig sabihin, naniniwala din kayo sa due process, correct? Yes, Mr. Chair. Ayan. So, mali yung kanilang way ng pagpatay. Hindi ko kasi kilala si Las Cañas talaga. Hindi yung So, pinag-usapan. mali talaga si Las Cañas. Ayun. Yun ang gusto kong sabihin mo sa akin. Kasi Mali po si hindi Las ka- Cañas. No? Hindi ka sumasang-ayon eh. Yes. Kung paano sila pinapamatay. Di mali ang ginawa ni Las Cañas. Yes, sir. Oo. Pero ito, personal testimony ni Las Cañas to eh. Na ginawa niya, no? So, ito. Gusto kong tanungin si Mr. Asierto. Andiyan ba si Mr. Asierto? Oo. Andiyan pa. Mr. Asierto?
Well, bago yan, habang ang ating inaano pa si Ms. Esierto, gusto ko rin tanungin ng ibang general dito. Oh, General La Peña, general ka rin, di ba? Oh, Yes, Your Honor. hindi mo rin gagawin to. Yes, definitely not, Honor. Oo. Naniniwala rin kayo sa due process. Yes, Your Honor. Okay. So, mali ang ginawa ni Las Cañas. Yes, Your Honor. Mali, Alright. Your Honor. Sino po yung ibang general dyan? Sagutin niyo ako. General Nico, pagkasabi mo nga sa akin, ikaw ang PIDEA head dito, di ba? The officer in charge, sir. Yes, Ayan. sir, it is very wrong. So, mali-mali yung ginawa. Yes, sir. No? Ngayon look ito Chinese drug lords to di ba? I mean, look tanggapin natin na dapat patayin itong mga ito. Pero, katulad nyo, naniniwala din po ako sa due process. Okay. Andyan si Mr. Peldon. Ikaw nasa PNP rin, di ba? Dati. Am I right? Army. At sa Army ka dati, di ba? Oo. Ano po yun? Marines, Your Honor. Marine. Yan. Matindi ang mga Marines. Believe ako sa mga Marines Pero, gagawin mo rin ba ang ginawa ng Las Cañas? Kung yung pagkakataon ka. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Okay. So, naniniwala ka rin sa due process. Yun po ang sinasabi natin dito. Sa taong bayan po natin. Sa akin, okay lang po na arrestuin natin, idemanda natin, kasuhan natin yung mga Chinese na yan, pa-deport natin, o kaya naman pag nang laban, patayin natin. Pero yung ginawa ni Las Cañas, mali. So I'm not against this war on drugs. What I'm against is, unang-una, bakit maraming napatay? Pangalawa, bakit ganito ang pagkakapatay? At pangatlo, bakit parang may utos ang dating Pangulo rito? So, Mr. Esierto, nakita mo yung dalawang video na kanina nakita natin, no? So, palagay nyo, ano po kaya ang tinutukoy ni former President nung sinabi niya na inubos ko talaga? Ano po kaya ang tinutukoy niya dito sa inubos niya? Anong masasabi niyo dito? Audio. Parang sinasabi niya po na talagang pinapatay niya po yung mga tao sa Dumoy. Okay. So, Sorry. Ano mo kasi, Dumoy, malaki naman yung Dumoy. So, pinatay niya yung mga taong ito. Pala sa Dumoy yata, 6 bang napatay, General Wilkins, no? Yes, Mr. Chair. Doon sa Arlene, 13. 13 ang pinatay. Hindi ko alam, Mr. Chair. Oo, 13 ang pinatay. Alam mo yon, di ba, Mr. Esierto? Yung 13 po sa Arlene apartment, ang Yes, alam ko yes. po na-release po sila. So, alam mo din yon. Hindi po sila pinatay, alam ko po na-release sila ng BID. So, ibig sabihin, ang inyong pagkakaalam, ang inyong paniniwala, na itong statement na ito ng ating dating Pangulo na inubos talaga, kung kayo ang nakarinig niyan, ubusin nyo rin, correct? Most likely po. Ayun. Sapagkat utos ng Pangulo. Tama po ba ako? Opo. Na alam mo, the thing is, nababanggit kasi palagi, dapat patayin to sapagkat mahal ko ang bayan ko Alam nyo, kayong mga general, sinabi nyo mali ang the way na pinatay itong mga to. Pero mahal nyo ang Pilipinas, correct? Yes, Your Honor. Mahal nyo ang Pilipinas, at dahil mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang Saligang Batas, correct? That's right, Your Honor. Ang Saligang Batas sinasabi na kinakailangan may due process, correct po ba? Yes, Your Honor. So wag mo natin nga sabihin na sapagkat mahal mo ang Pilipinas, papatay ka ng tao ng hindi tama sa pagkakapatay. Anyway,
Mr. Asierto, ulit, no? The PDEA claims, ito that in 2004 to 2005, there were several raids conducted across Davao City, no? Particularly Arlene Apartment, sa isang clandestine laboratory in Dumoy, sa isang industrial compound in Bunawan, sa isang chemical warehouse in Nagdao. Do you confirm this, Mr. Asierto? Yes, Mr. Chairman. So dito po sa 4 na raids na ito, andun kayo? Sa Domoy, opo, nandiyan po ako. Sa Arlene, wala kayo doon? Yung kinuha po nila yung mga tao sa Arlene Apartment, wala po ako. Wala ka doon. Doon sa industrial compound, sa Bunawan. Opo, nandun po yung Andun kayo? head scrapper. Oo. Nandun po ako. Doon sa chemical warehouse in Nagdao, andun din po kayo? Opo, nandun din po ako. Okay. Now, kasama nyo rin po ba sa raid na ito na nandun kayo si General Wilkins Villanueva? Tama po ba? Opo. Oo. Okay. General, kinukonfirma nyo rin po ba ito? Yes, Mr. Chair. Okay. So, kasama po kayo sa Dumoy raid. Kasama Yes, kayo doon. Mr. Chair. Okay. Kayo po ba pinaka-lead doon? Sino pinaka-lead doon? Ako po, Mr. Chair. Ikayo, oo. Sa surveillance na ginawa bago yung raid na ito, kasama rin po ba kayo? Mga tao na namin po yan, Mr. Chair. Mga tao nyo na. So, Mr. Asierto, naalala nyo po ba kung bakit naging target yung 4 na lokasyon na yan? Naalala nyo? Opo. Meron po ba kayong ginawang surveillance dyan bago nyo ginawa yung pag-raid? Opo. Sinurvey lang po namin sila ng matagal. Opo. Kasama po ba kayo sa mga nag-surveillance sa mga areas na yan? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ang talaga po naggawa ng surveillance ay... Okay, pero kasama kayo sa ibang surveillance na ginawa. Opo. So, sino-sino po ba yung kasama nyo sa nag-surveillance? Si Captain Pajardo, late Captain Pajardo, si then Sergeant Perote, the late Sergeant Perote, and Jerry Liwanag po. Okay. Mr. Chair, gusto ko lang ulitin by way of manifestation na tulad po ng ating mga mabubuting general dito, naniniwala po sila sa due process, pero mahal din po nila ang kanilang bansa. Ano? Ang sinasabi ko lang dito ay ganito. Naniniwala po ako sa war on drugs. Naniniwala po ako ng mga Chinese drug lord na ito, hindi manatiling buhay kung kinakailangan patayin. Pero naniniwala rin po tayo sa ating saligang batas. Na kinakailangan po may due process na ang suspect is considered innocent until proven guilty. Na ang pagkakapatay na ginawa ni Las Cañas, kung totoo yan, ay maling-mali at hindi dapat sa ating demokratikong lipunan. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Congressman Abante. Just like what you stated, this representation also feels that due process must always be extended to the people. Medyo hindi ho karapat-dapat yung ilalagay yung batas sa kanilang kamay. So, now that we have already completed interpellation. May I do some follow-up questions, Mr. Chair? Just short ones. Okay, because after this, we have Yes, I another know. presentation. So you have 10 minutes, Congressman Adyong. Thank you, Mr. Chair. Let me go back again to Dumoy Raid because I want to understand. Sa Dumoy Raid po, DJ Wilkins, di ba